mga bahay ninyo ngayon? Nagluluto na ba kayo ng tanghalian? Bakit kaya hindi nyo i-share sa amin ang inyong cooking selfie? Pwede nyo itong ipadala sa aming Instagram, Twitter, o kaya sa FB. Ay, okay yan, Oh, ah. diba? Ito, katulad nito ni Mommy Mea. Oh, diba? Nag-share siya sa atin ng kanyang cooking selfie habang nagluluto siya ng sinigang. At Wow. nabusog daw ang kanyang anak na si Tyrone. O, diba? O, ito, si Baguette, super busog na busog. At talaga naman, happy tummy. Happy tummy. Kaibigan. Kaya keep the pictures coming mga mami ha. Speaking of sinigang, eto na nga, sinigang talaga. Sinigang talaga. Sinigang. Masasampulan daw tayo today ng iba't ibang klase ng luto ng sinigang. Excited na ba kayo makapagkwentuhan sa amin, mga misis? Kasi kami excited na. Yes. Kaya ngayon, umpisahan na natin ang bonding. Kaya wag na wag kayong bibitiw mga misis dahil mas masaya talaga dito sa Happy Wife, Happy Life! Ay, Loli K! Happy si wifey, happy si mommy, ang kids at baby, pati si hubby. Oh, happy place every day. Happy wife, ang saya-saya. Happy life, ang saya-saya. Happy, 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 a happy morning to you. mga misis. Habang nagluluto kayo, hayaan nyo naman kami naman ang bumusog sa inyo. Tara na at alamin ang mga kakaibang recipe ng ating paboritong ulam na sinigang. Wow, Isa sa mga paboritong ulam ng mga Pilipino ang sinigang. Kaya naman ang mga mommy at misis, all out ang effort sa paghahain ito sa tanghalian man o hapunan. Pero paano kung ang luto ng sinigang ay pare-pareho lang? Kaya ngayong happy morning, sinigang with a twist ang ihahain namin sa tulong ni Chef Jonathan M. Hindi naman natin masyadong babaguhin ang sinigang. Ang twist lang natin is lalagyan natin siya ng pakwan. Wow, Okay. pakwan. So ating pong mga ingredients para sa ating sinigang sa pakwan. Baboy, pakwan, tamarind powder, sitaw, kamatis, sibuyas, labanos, sile, kangkong, luya, at ng tanglad. Chef, bakit lalagyan natin ng luya at saka ng tanglad? Bali, pang balance lang din talaga ng flavor ng pork. Tapos yun nga, additional na aroma na rin sa ating sinigang. So let's start na. Okay, start po tayo. So simula po tayo sa ating pot. And then gagamitin nating sabaw dito is yung ding pinagkuluan natin ng baboy kanina. Hindi na natin siya Malasa. igigisa katulad ng ibang recipe na ginigisa yung sinigang. Diretso na natin siya. So ang ating onion, lagay natin ang ginger, ang ating tanglad, yung kamatis. So pagkuluan na ng ating sabaw, ilalagay na natin yung ating tamarind powder o yung sampalok powder. So lagay natin yung baboy, ayan, sa ating kumukulong sabaw. So dyan na natin siya papalambutin. Habang pinapakulo natin to ng dahan-dahan, so gagawin na natin ang ating pakwan. Ayan na. Wow. Ganda lang. Nakakaganda So, din siya ng color eh. No? Oo, magpupula siya. Parang yung sinigang na may tomato sauce. So, malambot na siya. Lagyan natin yung watermelon. Lalagyan na natin yung ating gulay. Siyempre. Ating sitaw. Labanos. At ang ating sili. Okay. Bali, papalambutin lang natin yung gulay dito. Sandali lang yan, mga 5-10 minutes. Okay na siya. And then, pwede na natin siyang ilagay sa ating. Diba? Ang ganda. Ang ating watermelon bowl.
Pagkatapos naman ng sinigang na baboy sa pakwan ni Chef Jonathan, ako naman po ang mag-share sa inyo ng isa pang recipe para naman mas maging lively ang ating sinigang. So, ito ngayon ay sinigang na bangus sa buko. Okay? Wow. So, napakadali lang nito. It's just like yung regular na sinigang natin na bangus, pero syempre, gagamit tayo ngayon ng buko juice. Okay? So, lalagay na natin yung ating yung ating water na meron na tayong tamarind dyan. So, yung ginamit ko dyan is fresh tamarind. So, pinakuluan lang natin yung tamarind. Tapos, minash natin siya para meron na tayong pang-asim sa sabaw. Yan. Okay? Pwede rin po kayong gumamit ng tamarind powder, depende. But for now, gagamit tayo ng fresh. Habang nagsisimmer na siya, pwede na nating ilagay yung ating bangus. Ayan. Okay. Lalagyan na natin yung buko juice, tapos yung buko meat, sinama na rin namin. So, tansyahin lang muna natin. Sarap. Baka umover. Yan. So, almost done na yung ating fish. By this time, pwede na tayo maglagay ng ating veggies. Labanos, this is my favorite. Kahit yan na lang kainin ko. Yan. Nakakatulong din naman siya sa asin. Okay, lalagyan ko lang siya ng patis para masison natin siya. Baka masobrahan ko. Mas okay talaga patis eh. Kasi Oo, iba, ako din. asin yung ginagamit. Asin. Pero mas malasa siya pag yung patis ang ginamit mo pang season. Pwede rin pala kayong gumamit dito. Like sabi ko nga, bangus belly. Kung hindi, pwede rin shrimps. So, hipon. Masarap din siya. Tapos, yung iba, nasubukan na rin dito, manok naman. Para sa akin, tama lang siya, hindi siya ganun maasim. Ang naghahalo yung tamis ng buko, sabaw ng buko, tsaka yung asim ng sinigang. Masarap na matamis-tamis. Ang sinigang sa pakwan at buko, nagpapatunay lamang na walang ordinaryong pagkain sa misis na malikhain. Aayusin namin ni Mommy Michelle ang napakagulo niyang bahay. Ayan, ito, tignan mo nyo to kasi masyadong madaming gamit na aayusin. Total makeover. Magaganap. Ay, nakong buhay talaga to pag may bata ka. Napakakalat. Si Kalil talaga, hindi marunong magligpit. Sa bagay, 1-year-old pa lang pala yun. Kaloka. Mga mami, naranasan nyo na rin ba to, yung sobrang kalat sa bahay nyo? I'm sure everyday, lalo na yung mga busy dyan, na walang time maglinis ng bahay. Tulad na lang nito ni Mami Michelle na sobrang busy sa trabaho at walang time mag-ayos ng kanyang bahay. Tutulungan natin siya mag-organize ng bahay niya. Tara, so excited! Isa na nga si Mami Michelle na nakakaranas ng ganitong problema. Dahil isang working mom si Mami Michelle, aminado siyang wala na siyang time na mag-ayos pa ng kanilang tahanan. Kaya ang ending, #kagulo. Yung totoo, Mami Michelle, bahay ba to? Bali, pagdating ko sa bahay namin, hindi ko na makuwang maglinis kasi pagod na rin ako sa trabaho. Pag Sunday naman, naglalaba ako ng damit, kaya wala na rin talagang masyadong time na maglinis ng bahay. Ate Michelle, balita ko nagpapatulong ka sa amin para mapaayos itong bahay mo, no? Yes. Siyempre, tutulungan kita at magpapatulong din ako dahil hindi naman ako interior designer, no? Tawagin po natin si Miss Joy Ngo, ang interior designer na parang napakabata at napakaganda. Kaya naman, sa tulong ng home organization expert na si Joy Ngo, aayusin namin ni Mommy Michelle ang napakagulo niyang bahay. Actually, kung ako tatanungin mo ha, siguro sa tingin ko kailangan mong magtapon ng gamit din. Dahil napakamaraming mong gamit, no? Una naming nilinis ang sala ni Mommy Michelle. Eto, ayan, ano ba yung Halloween pa ba, ate? Matagal pa Halloween. Alisin na natin din yan. Transformation! Yes. O, di ba naman
naman kayo, hindi na transform na. Eto na yun, oh, di ba? Meron ng ganito. Pakikita mo nga ang mga, oh. Kanina, bara-bara na, pero ngayon, oh, ang ganda na. At ito na. Yes, yes, yes. Oh. Matapos ang sala, diretso naman kami agad sa kusina. Miss Joy, ano? Kaya mo bang sabunin lahat Oo to? naman, kayang-kayang ayusin yan. Tamang mga lalagyanan lang, tsaka kung saan mo dapat ipwesto. Syempre, ihiwalay mo yung mga pang luto, pang CR, para hindi maghalo-halo. Para pag nagluto rin si ate, mabilis lang yung makukuha lahat. Baka mamaya gamitin mo pang sandok mo yung toothbrush. Syempre, di mo Naghalo-halo na kasi Oo. siya eh. Ito ang pinaka talagang unang gusto kong ayusin kasi ang pagkain at ang mga toiletries magkakasama. Kaloka si ate. Ayan na, kailangan may mga boxes. Ang sa akin, pwede mo namang i-design ang bahay mo, i-organize siya ng mura lang. Na hindi mo kailangan gumastos na sobra, na hindi mo rin, kumbaga, i-compromise yung design ng bahay. At panghuli naman naming inayos ang kanilang kwarto. Ayan, oh, ito, tignan mo nyo to kasi masyadong madaming gamit Nasa ibaba. na aayusin. Total makeover. Magaganap dito. Tignan mo, kanina, di ba? Punong-puno to na kung anek-anek. Ito na siya ngayon, naka-organize. Mura lang to, magbibili kayo niyan. Oh, organize, organize. Hindi kailangan mahal, ang kailangan lang malinis at organize. Thankful ako, natulungan ako ng Happy Wife, Happy Life para ma-organize yung mga gamit ko sa bahay. Tinuruan nila ako kung paano din maayos yung mga things na hindi na dapat gamitin, tsaka yung dapat gamitin. Sa tulong ng mga storage box na binigay nila sa akin, na-organize ko yung mga gamit ko. So, sa tingin ko na happy naman talaga si ate kasi kahit pa paano, mababawasan naman na yung aayusin niya. Tsaka sabi ko sa kanya nga, unti-untiin niya na bawasan yung gamit niya pag wala siyang ginagawa. Kasi sobrang busy nga din naman ng tao, so hindi niya rin talaga kayang malinis yun. Siyempre sa'yo, hirap ng buhay ngayon, uunahin mo pa ba maglinis ang bahay mo kaysa magtrabaho, di ba? O sige, ito na, mag-tongue twister ka naman. Sabihin mo, nakakapagpabagabag. Pagababag. Ano? Nakakapagpabagabag. Nakakapagpagabagag. Correct? Correct? Di ba? Ano sa French ang happy wife, happy life? Femme heureuse, vie heureuse. Ala, ang hirap! Again, go. Try mo. Mga misis, kilalanin natin ang dating Miss World First Runner-Up. Pero ngayon, ang kaisa-isang babae sa mundo ni David Semerad, ang power forward ng San Miguel Gamer. Ang aming queenie, Miss Gwen Ruey. Yes, nandito tayo sa bahay ni Gwen, sa condo niya. Bilang nagpa-practice sa mga jowa namin, guguluhin ko muna siya. Hello! Alam ko, ina-expect mo ako at dinala kita ng mga favorite mong Pinoy chips. Thank you so much. Maliit na bagay. Wow, ganda naman ang house mo. With her beauty and intelligence, hindi katakataka na masungkit niya ang first runner-up Miss World 2011 title. And second place, and runner-up to Miss World, is Philippines. Siya si Gwen Ruey. Ang nagpapatibok sa puso ng basketballistang si David Semerad. Kung mapapalaban ako ng Englishan dito, magkwento ka naman. Ano bang lahi mo? Saan ka ba lang galing? Yan, magkwento ka. Half French at half Filipino. Filipina ako. Yung mommy mo. Mami ko, Filipina. Okay. Tapos yung daddy ko, French naman. Yes.
I was already modeling in the Philippines for a year, tapos I wanted to go to Europe na. May agency na ako sa Milan, and I was gonna go there. Pero may friend si Mama that promised Miss Cory, who is the pageant holder of Miss World Philippines here in the Philippines. So she promised her I would go in and, apply. And they convinced me that, Miss World Philippines was a good pageant and everything. So, sumali ako. Si Gwen, magaling siya mag-Tagalog, mag-English. I thank you so much, Tagalog. Ano nga yung isa mo salita? French. Oh, sige, pakitaan mo sila, batiin mo sila sa French. Bonjour tout le monde. Ano yung sabihin nun? Hello everyone. Oh! Diba? Ano ulit? Bonjour. Bonjour. B-O-N. Bonjour. Bon. Bu. Bon. Bonjour. 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 Yeah. Bonjour tout le monde. Oh. Ano sa French ang happy wife, happy life? Femme heureuse, vie heureuse. Hala, ang hirap. Again, go. Try mo. Femme heureuse, vie heureuse. Kailangan may ganon. At dahil pinahirapan ako ni Gwen, bumawi naman ako sa tongue twister. O sige, ito na, mag-tongue twister ka naman. Sabihin mo, nakakapagpabagabag. Pagababag. Ano? Nakakapagpabagabag. Nakakapagpagabagag. Correct? Correct? Di ba? In fairness, mahirap talaga siya. Kahit ako nahihirapan ako. Siyempre, magkikwento ka ng love story. Siyempre, talaga. Okay, oo. Although I know we know naman si David, you and David. Saan kayo nagkakilala? Nakakilala kami sa office ng manager namin. Kasi same manager kami. When na-meet ko siya, hindi niya ako kinausap. Sabi ko, parang mga mataray ito Yun pala, hindi siya nag-usap sa akin kasi shy siya. Si David lang ang naging first boyfriend ko ever. Pareho kaming dalawa. Parang wala kami na-typean na tao na parang long enough that, Taray, baka diba? talaga hinihintay niyo. Parang date lang. So, 2 years na kayo? 2 years na kami, oo. Happy girlfriend ka ba? Oo naman, happy naman ako, di ba? Kaya when tinanong niya ako, nakakatawa, parang kasi never siya nagtanong ng babae, di ba? Na parang ganun. So parang sinabi niya sa akin, parang, will you be my... Tapos nahiya siya, ayaw niya sabihin yung word. Tapos ako parang natawa ako, sabi ko, what are you talking about? What do you mean? Parang nagpa-inosente ako na hindi ko alam anong gusto niya tanungin sa akin, di ba? Sabi ko sa kanya, say it. O sinabi niya, girlfriend. Tapos sabi ko, di ba pinasabi ko sa kanya, di ba? I love you, Han. Di naman agad nung girlfriend lang muna. Tapos after walang I naman love yun. you, Han. Meron. Meron na? Nauna siya. Ano ang favorite bonding moments niya dito? Mahilig kami sa beach, tapos, kasi maganda naman yung lahat ng beaches sa Philippines, ang ganda-ganda. Tapos, syempre, like normal people, di ba, pagod ka, and after you just want to relax, so mahilig din kami mag-movie. Nakakatuwa nga na ang isang beauty queen at isang basketball player na tulad nila Gwen at David magtagpo at magkainlaban. Sobrang simple ng dalawa. Kung ano lang yung ginagawa ng mga normal na tao, ganun lang din naman sila. Sobrang humble, yung dalawang yan. Tsaka sobrang daldal. Si David, ginikwento nga ni Rico sa akin, parang bata, as makulit, as, masayahin. Paano bukas? Kita-kits ulit tayo, mga misis, ha? Remember mga misis, parati kayo ang nasa isip namin at para sa inyo ang kwentuhan namin every morning. At ang pabaon namin sa inyong mga recipes and tips, makikita nyo na sa Facebook account namin, Instagram at Twitter. Kaya naman, makibanding lang kayo sa amin online dahil palagi kami nag-aabang ng inyong mga messages at chika, mga misis. Kaya naman, stay tuned! Susunod na, Solve na Solve! Yes, and mas masaya talaga ang morning pag tayo ang magkakabonding. At syempre, ito ang ultimate happy place para Happy Wife, Happy Life! Mami, ano ba yung mga problema na gusto mong tulungan? Eto, pantalon. Hindi ko alam kung anong ilalagay, baka mangupas. Ibababad mo siya sa suka. Tapos, meron ka bang toyo? May toyo Meron. ka dyan. Lalagyan mo siya ng toyo para pag nagugutom ka, Adobo. adobong pantalon. Nakatikim ka na ba nun? Yay! May pupuntahan kami ngayon na isa sa bagong attraction sa Manila Ocean Park. Sobrang excited ako. Mas excited pa ako sa mga anak ko, di ba? Let's go! Ito talaga ang totoo niyong daddy, si Iron Man. Oo, anak, huwag kang, okay lang yan, anak. Tanggapin mo, okay? Ganyan talaga. A happy morning to you.